Kinwestiyon ng ina ni Rian Ramos sa si Clara ang pagtulong ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa dating driver po ng aktres na si Alias Totoy na nagnakaw daw sa kanya. Tinawag ni Clara si Alias Totoy na sinungaling at magnanakaw. Paano daw ito nagawang suportahan ng VACC? Hindi raw niya maintindihan kung bakit binibigyan ng plataporma ang dating driver ng anak na ayon sa kanya ay nagpapakalat ng maling impormasyon. Mariing kinondena ni Mrs. Ramos ang umano'y sistematikong paninira sa kanyang anak. Masakit daw bilang ina na makitang niyuyurakan ang pagkatao ng anak sa social media. Hindi daw ito deserve ni Rian. Tugon naman ng VACC dyan, wala raw abogado noon si Alias Totoy, kaya sila ang tumulong sa kanya. Matatanda ang naghain po ng reklamong torture at serious illegal detention ng dating driver dahil sa umano'y pambubugbog ni Rian Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio. Itinanggi na po ng tatlo ang mga alegasyon. Sa isang pambihirang pagkakataon po, lumabas po naman sa isang interview ang non-showbiz girlfriend ng aktor na si Joshua Garcia. Sa online show ni DJ Chacha. Sino to? Podcast kasi yan, hindi yan online show. Ito ba to? Ayan yung podcast ko, baby. Inaantay ka nga Ayun. nila mag-guest dyan. Ayun, Oo. okay. Ikinuwento po ni Emilien VJ. VJ. Na 3 taon na silang magkarelasyon ni Joshua. Si Emilien ay half Pinay, half French. Isang negosyante, golfer at content creator. Sabi po ni Emilien, malaking bagay daw sa kanilang relasyon na panatilihin itong pribado. Para po sa kanya, very mature, real at low-key ang relasyon nila ni Joshua. Iginagalang daw sila kasi nila ang isa't isa. At dahil nga po parte ng showbiz si Joshua, diretsahan pong sinabi ni Emilien na hindi siya nagseselo sa mga nakakatrabaho ng aktor. Oo, bakit yun ang napansin nyo? Alam nyo ang dapat nyo mapansin, yung magagandang bagay about Emilien. Kasi hindi nga namin halos sa pag-usapan si Joshua. She talked about her stance dun sa pagbibigay na hindi na kailangang i-post. Kasi meron siya mga tinutulungan. Never daw niyang ipopost yun dahil naniniwala siya pag tumulong ka sa kapwa, you have to keep it private. Yun ang para sa kanya. At siya nga po hindi talaga lumalabas. Second time niya pa lang to. Bakit yan? Eh, ba't siya lumabas? Oo, pinilit ko lang. Ah, okay. Oo, tsaka puro tungkol sa kanya ang usapan dyan. Wala masyado about Joshua. Okay. Oo, nakakamangha kasi itong babaeng to kung gaano ka-low-key po sila ni Joshua Kung sa low-key kanilang ka, huwag ka na lumabas relasyon. ulit. Oo, yun na nga. Last na daw ito. Oo, super low-key. Second time pa lang to. Kaya talaga nilambing ko lang eh. Kasi nga, Oo eh. kung gusto mo mag-low-key, Oo. magtago ka. Yun na nga, nagtago eh. Ba't yun ang napansin eh? O sige. Ito na, ako na. Sige. Sa ibang balita, baby. Matapos po ang 2 dekada, may magbabalik sa runway. Sa sequel po ng 2006 blockbuster film na The Devil Wears Prada. Naku, trending na to ngayon. Tila baliktad na po ang kapalaran para sa famed fashion designer na si Miranda Priestley, na ginagampanan naman po ni Meryl Streep. Balik runway din syempre sina Anne Hathaway bilang si Andy Sachs at si Stanley Tucci bilang si Nigel. Ang kwento, iikot po sa krisis ng print industry. At ang kapalaran ng kanilang runway magazine, nasa kamay po ng dating assistant at ngayon power executive na si Emily, na karakter po ni Emily Blunt. Ipalalabas po sa mga sinihan ng The Devil Wears Prada 2 sa Mayo 1. Meron pang isa, mga kapatid, po, sa ating pong balitang entertainment, super in love daw ngayon. Ngayon pong Love Month, si America's Got Talent Season 20 winner Jessica Sanchez. Dahil sa kanyang anak na si Baby Eliana. Halos nga po 4 na buwang gulang po ngayon ang kanyang baby girl. Ipinagbuntis po ni Jessica si Eliana nang sumasabak siya sa AGT. Bilang bagong ina, ipinahagi rin po ng Phil-Am singer ang kanya pong postpartum experience. At para sa mga tulad po na nitong si itong ating Kaya mo yan, partner. Jessica Sanchez, Oo, tama? Jessica. Ni Oo. Jessica,
Opo, na dumadaan din daw sa panahong ito. Paalala po ni Jessica, bigyan daw po ang sarili ng time at grace. Amen. Napapanood po sa weekend trip ng TV5 ang AGT Season 20 tuwing Sabado at 9:15 p.m. Tama, postpartum is no joke. Mga kapatid, kinilala naman po ang iba't ibang kapatid programs at personalities sa 11th Platinum Stallion Media Awards Yay! ng Trinity University of Asia. Kinilala nga po ang inyong lingkod Wow! for citation ng Radio Broadcaster of the Year. Maraming salamat po, tawagan mo nga yung Trinicians. caterer natin dyan. Thank you po. Ano daw Anong gusto nyo, kainin? guys? Gusto nyo ba ng pancet? Ano daw? Anong gusto nyo, guys? Pansit. Pansit. You want Yes. pansit, guys? Okay, yes, sige. Oo, si Kuya Aaron napapakamot. Pansit na naman, DJ Chang. What do you want, Kuya Aaron? Oo. Tomorrow, I'm gonna order for you guys. Alam mo naman, Sige. manang-mana ako Bilisan sa'yo mo na eh. kasi 7:04 Sa na. entertainment naman, wagi po ang singgaling bilang Best Game Show. Celebrity Sports Influencer of the Year naman, si MQAA star Michael Vercomaling. Pinarangalan din po ang kapatid nating sina Kay Brosas at One News anchor Diego Castro. Best TV Sports Channel of the Year din ang One Sports. Congratulations po sa atin, mga kapatid. At mabuhay ang lahat po ng Thank ating mga you. winners at si Baby Girl. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!